Hello, family, and welcome once again to the Radiance Church Daily Devotions. This is part number 7 of our devotional series, Christian Character Development. Today's episode is entitled Compassion versus Indifference. Titingnan po natin ang kaibahan ng taong marunong makiramay o nagpapakita ng habag sa kanyang kapwa versus mga taong nagsasawalang bahala ng pangangailangan ng iba. Ang talata po natin ay nasa 1 Peter chapter 3 verses 8 and 9. Ganito po ang wika ni Apostle Peter. Be compassionate and humble. Do not repay evil with evil or insult with insult. Instead, repay evil with blessing, because to this you were called. So yun daw, magpakita ng habag at maging mapagpakumbaba. Huwag daw gagantihan ng masama ang mga gumagawa ng masama sa atin at huwag iinsultuhin ang mga nangiinsulto. Bagkus sila'y pagpalain sapagkat ito ang ating calling. Puntahan po natin ang ating reflections. Ano bang ibig sabihin ng compassionate or pagpapakita ng compassion? Well, to be compassionate means to be aware of other people's unfavorable condition and show a willingness to respond to help. So, ibig sabihin ng compassion ay taong nagbubukas ng kanyang mga mata para matingnan ang mga nangangailangan sa kanyang paligid at dapat siya'y maging handang magpakita ng kagandahang loob sa kanyang kapwa, sino man sila. Ito'y tangible expression ng tinatawag nating agape love of Jesus. Yun ang pinaka-special kind of love, hindi ba? Yung agape na pag-ibig ni Jesus sa atin na dapat din natin ipakita sa iba. Ito'y pagpapakita ng mga tamang response sa mga taong nangangailangan. In short, ang may Jesus ay dapat may compassion. So may Jesus ka ba? Nasa iyo ba si Jesus? O dapat magpakita ka ng compassion? The opposite of compassion is indifference, a disposition that displays mediocrity or lack of concern for others. In short, walang pakialam, is nabero. Yun ang ibig sabihin ng indifferent, di namamansin. Ang ating Panginoon Jesus ay punong-puno ng compassion. He expressed His love and sympathy to everyone that He encountered, not only to those who were sick and needy, but also to those who hated Him. Pinakitaan niya ng habag ang lahat ng uri ng mga tao, yung mga may sakit, yung mga nagugutom, mga nalulungkot, yung mga itinatakwil na mga kapwa nila. Mahal ni Jesus ang lahat ng taong yun. At ito pa, pati na rin yung mga umaaway sa Kanya. Ito ang sabi niya. Sabi niya sa kanya mga disipulo, love your enemies and pray for their persecutors. Grabe si Lord, no? Ganon din tayo dapat. Mahalin din natin ang ating mga kaaway o yung mga umaaway sa atin at ipanalangin ang mga umuusig sa atin. Bilang mga Kristiyano, kung ano siya, dapat ganon din tayo. As He was, so should we be. And this is a crucial part of our character development. So dapat, mag-aral tayong maging katulad ni Jesus Christ, compassionate. Pagbigay tayo ng commitment araw-araw na maging compassionate. So narito ang ilang mga I will na ituturo ko sa inyo. Una, sabihin natin sa ating sarili, I will be compassionate and humble. Yun ang sinabi ni Apostle Peter, hindi ba? So paano natin ito gagawin? I will prioritize other people's needs before mine and seek opportunities to help in whichever way I can. So yan ang una. Laging maging mapagpakumbaba at magpakita ng kahabagan. Pangalawa, I will joyfully give my share to benefit the disadvantaged and victims of calamity. So yung mga sinawing palad, mga nabaha, mga binagyo, mga nasunugan, kapag merong mga taong ganon sa iyong paligid na nangangailangan, laging maging handang magbigay sa kahit anong kapamaraanan. Number 3, I will empathize with those having difficult day or those having a bad mood. Instead of mirroring their behavior, I will do the opposite. I will smile and give a special favor. Di ba madalas tayong naiinis sa mga taong nakakainis, di ba? Madalas tayong naaasar sa mga nangaasar sa atin. O baguhin mo na ngayon yan. Ang bagong Christian character ay naaawa ka sa mga taong may masamang ugali. Instead na inaaway mo sila at ginagaya mo yung kanilang masamang ugali, pabaliktad ang ating reaction o response. Ang response natin ay kinakailangang mabuti, di ba? Mamahalin ang mga umaaway sa atin.
Sumunod, I will remember that God has already given me a crown of love and compassion, and He respects me or expects me to show it to everyone that I shall meet. Sabi sa awit 103, ganito ang sabi ni Haring David, Praise the Lord and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit, and, look at the last line, crowns you, binigyan ka ng corona, crowns you with love and compassion. O ayun, nasa ulo na pala natin yung corona ng kahabagan. O ipakita mo na ang habag ng Diyos sa iba. So ulitin natin ha, huwag nating aawayin ng mga nang-aaway sa atin, tayo maging mapagpakumbaba at maging handang magpakita ng habag ng Diyos. At lagi nating gagantihan, di ng kasamaan, kundi ng kabutihan, ang mga gumagawa ng masama sa atin. Yan ang ibig sabihin ng be compassionate. So i-apply po natin to sa ating buhay ngayon para pagpalain tayo lalo ng ating Panginoon. Minsan pa, ako po inyong kaibigan, Coach Ray Clemente mula dito sa Radiance Church, Sydney, Australia. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maligayang araw po sa inyong lahat.